Magandang araw po sa inyong lahat. O baka nagtataka ka, same channel pa rin po tayo, no? Nagbago lang po tayo ng pangalan at bagong format ng ating intro at syempre ng ating outro. Simulan na po natin to, no? Bagong reaction video na naman po ating pong gagawin ngayong araw na to. Ang video pong ito ay mula po kay Mr. Pantas. At ang title po nito, Bakit Lumulubog ang China? Bagong kaalaman. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ni Mr. Pantas, nasa description po ang link na kanyang video. Huwag mo rin sanang kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. 3,000 na lang po at marireach na po natin ang 100k subscribers. Mamimigay po ako ng cellphone dito po sa ating channel kapag naabot po natin ang 100k subscribers. Kaya stay active, like this video, comment down below. Simulan na natin to. Let's do this. China, lumulubog na. Halos kalahati ng bansang ito ay tila hindi na matirhan dahil sa kabi-kabilang sinkholes, pagguho ng mga kalsada, at mga pagbaha na tumangay sa napakaraming mga sasakyan. Ano ang nangyayari sa China? Lumulubog na bansang China. Yan ang ating haalamin. Usap-usapan ngayon sa social media, malapit na raw silang mabura sa mapa. Ang China ang may pinakamalaking populasyon na may 1.4 billion Grabe, kumpara dami. sa Pilipinas na may 119 million lamang. Ang populasyon sa buong mundo ay nasa 8.1 billion. Ibig sabihin, 18% ang galing sa China. Ang 1.4 billion ng China ay hindi birong numero. Tama. Kaya naman unti-unti nang lumulubog ang maraming lugar sa bansang ito. Ayon sa ginawang pag-aaral kamakailan lang, ang China na ang pinakamabilis lumubog na bansa sa buong mundo. Halos kalahati ng mga syudad sa China o 45% ay lumulubog ng mas mabilis pa sa 3 mm per year. Grabe. Apektado ang 406 million katao. Sa akin, sa tingin ko po, no, opinion ko, kaya siguro madaling lumulubog ng China. Kasi unang-una rin, yung pagbuo nila ng kanilang mga infrastructure, no? Yung, kumbaga, hindi de kalidad yung kanilang ginagamit na materyales. Alam na po natin yan, no? Kaya nga po nabuo yung salitang made in China. Ibig sabihin po nun ay madaling masira. At isa na rin po dyan yung karma. Nakakarma po ang China dahil po sa leader nila. Ang bilang na ito ay halos times 4 ng lahat ng tao sa Pilipinas. Ang 16% naman ng syudad sa China ay lumulubog ng sobrang bilis na umaabot sa 10 mm kada taon. Apektado ang 67 milyon katao o Grabe. kalahati ng lahat ng tao sa Pinas. Kapag nagpatuloy ito sa susunod na 100 taon, ay maaaring maging burado na sa mapa ang malaking bahagi Ayun na ng nga. China. Kaya nga ngayon ng China, no, alam na naman natin yan, nagawan din natin reaction sa last year yun, no, na kaya gustong manakop ng China. Alam kasi nila, nalulubog na nga yung bansa nila. Gusto nila mag-migrate. Ganun po yun. Overcrowded, hindi pulido yung mga gawa ng kanilang mga infrastruktura, yung mga kalsada nila, yung materialis nila hindi materialis puertes. Alam nyo na yan, no? Minadali. Ganun po ang ginagawa ng China eh. Kaya ayan po ang nangyayari sa bansa rin nila. Saka siguro yung drainage system po nila, siguro kaya yung ilalim, no, malambot siguro masyado yung kanilang yung ilalim ng kanilang lupa. Kaya siguro ganyan. Sa pagtitingin ko sa mga comment section sa mga balitang ito, ay tila maraming kalapit na bansa ang masaya. Alam kong medyo hindi maganda ang nangyayari sa West Philippine Sea, pero kung mag-zoom in tayo, ay mga inosenteng mamamayan Tama. ito na payapang nabubuhay sa araw-araw. Mga mamamayan na wala namang pakialam sa mga nagaganap na agawan ng teritoryo na ginagawa ng kanilang pamahalaan. Tama yun, majority naman ng mga Chinese talaga, wala silang pakialam at wala rin silang alam. No, dahil yung binabalita kasi ng gobyerno nila sa kanila ay kabaliktaran sa totoong nangyayari, no. Kumbaga ganun po, bulag pipit bingi sila. Ganun po diyan, kaya kasi, sa mga komunistang bansa po ganyan kasi kontrolado sila lahat, pati yung media nila. Kaya hindi rin natin basta masisi lahat ng Chinese, no, kasi yung iba po diyan syempre wala talagang pakialam sa politics. Otlo, ano masasabi mo sa West Philippine Sea? Ano masasabi mo sa West Philippine Sea? West Philippine Sea, definitely it is ours. We have to fight for our rights. Tama naman.
Ang China ay mas lalong bumibilis ang paglubog bukod sa sarili nilang gawa ay sinasabayan pa ng climate change. Bukod sa literal na lumulubog ang kanilang mga lupa, ay kasabay nito ang pagtaas ng tubig sa karagatan dahil sa pagkatunaw ng yelo sa itaas at ibabang bahagi ng mundo. Actually, nasa disiplina rin ng tao yan eh. Tulad din sa atin, no, ikumpara nyo, noong 80s to 90s, bumabaha na rin sa Pilipinas pero hindi ganon katindi. Pero ngayon po, itong era na to, itong 2020s era, grabe na po yung baha sa atin. Pag umulan, konting ulan lang, grabe yung baha. Siyempre, nasa disiplina po yan ng tao. Siyempre, yung ibang tao talaga tapon pa rin ng tapon ng basura sa kalye. Ayun na nga, may kasabihan nga, di ba, yung basurang tinapon mo, babalik sa'yo. Di ba? Totoo yun. Actually, sobrang high-tech na nga ng China, pero yun nga, nasa infrastructure nga talaga nila yan. Talagang hindi pulido. Saka, siguro talagang karma din. Kung mga nadadami na nga lang din talaga yung yung mga ordinary mamamayan ng China sa ginagawa ng kanilang gobyerno. Isabay pa natin ang kabi-kabilang reclamation na ginagawa Yan. ng mga bansa saan mang panig ng mundo. Kahit nga tayo dito sa Pilipinas, sa Tama. parting MOA, ay nagtatambak din tayo ng mga lupa sa dagat. Isa ring dahilan yan, no, kaya rin tayo binabaha. Hindi lang China, lahat po talaga binabaha din. Dahil sa mga reclamation, nagtatayo ng mga malls. No, maganda, nagkakaroon nga ng trabaho yung mga ating mga kababayan sa mga ganyang Pero yung mga hinaharangan kasi nila, tinatambakan nila ng lupa, yan po yung passageway, kumbaga ng tubig. Kumbaga, kaya pag umulan, konting ulan lang, konting baha na agad. Sobrang taas ng baha. Lalo din dito sa amin, ganun din, sobrang baha na. Kaya hindi po natin masisisi rin sa ibang tao rin talaga yan eh. Kumbaga, lahat po tayo ay may share po dyan. Minsan hindi natin namamalaya, nakakapagtapon din tayo ng basura sa kalye nang hindi natin alam. Nawawalan din tayo minsan ng disiplina sa pagmamadali natin. No? Di man natin naaminin yan, totoong nagagawa rin natin yan. No? Ganun. Kaya disiplina rin po talaga. Saka yung nga po, yung reclamation na yan din pong isang dahilan. Para tayuan ng iba't ibang negosyo. Kapag nagpatuloy ang mga bagay na ito ng sabay-sabay, ay hindi lang China ang mahihirapan, pati na rin ang mga mababang bansa gaya ng Pilipinas. Isa pa sa itinuturong dahilan kung bakit mas mabilis lumubog ang China dahil sa mga development sa kanilang bansa. Bukod sa pagtambak ng dagat ay mayroon ding mga pagpapatag ng lupa na Ayun. nagdudulot ng pagputol sa mga puno, paghuhukay ng malalim para sa mga tren, pagpapatayo ng mga gusali, pagpapasara ng mga daluyan ng tubig Yun. para sa mga negosyo. Yun yan eh. Kumbaga, umuulad ng bansa. China sobrang maunlad na bansa, di ba? Kaso yung nature, kumbaga, yung mga bundok pinapatag, di ba? Nakakatulong yan kapag umulan, di ba? Ina-absorb nila yung tubig. Pag wala ng bundok, wala na mag-absorb ng tubig kung wala ng mga puno, di ba? Kaya babain talaga, lulubog talaga ang bansa. Actually, hindi nga lang po talaga sa China yan. Real talk yan, lahat po. Lalo na rin po dito po sa atin. Umuulad tayo pero may risk. May risk po yun eh. May risk factor talaga ang pag-unlad. Kaya kailangan bago magpa-unlad o gumawa ng mga infrastructure, kailangan merong segregation talaga sa may matinding plano para hindi bahain ang ating bansa o kung saang bansa man yan, lalo rin po sa China. Yung kaunlaran po maganda po yan pero may kaakibat pong risk talaga yan. Ang lahat ng mga pagbabagong ito ay nag-a-accumulate ng bigat sa isang lugar. Tama. Kaya naman na itutulak pa ilalim ang mga lupa sa ilalim nito. Kamakailan nga ay napabalita na halos walang tigil ang baha sa ilang bahagi ng bansa kahit wala na ang ulan. Milyong mga tao ang kailangan munang lumipat ng tahanan habang pinapahupa ang baha. At napaulat din na 12 katao ang namaalam dahil sa aksidenteng ito. Grabe. Kung magpapatuloy ang paglubog ng China, ay hindi lang ito problema ng kanilang bansa. Ayon sa mga eksperto sa ekonomiya, buong mundo ang maaapektuhan kung tuluyang lalamunin ng tubig ang bansang ito. Ang produksyon ng mga makina, parte ng mga sasakyan, piyesa ng mga gamit nating phone, mapa Android man yan o Apple, ay ginagawa sa bansang ito. Pati ang walang tigil mong pag-order ng Shopee, naku, maaapektuhan din. Ang kulit eh. Sinasabing mas tataas ang mga presyo sa merkado kung titigil mag-produce ang China.
Ang nararanasan nating inflation ngayon ay siguradong dodoble. Kung mapapatupad ang 20 kilo ng bigas ay magiging 40 agad. Ayon pa sa record, ang China ay mayroong at least 600 milyong gusali. Yes, Grabe. 600 milyong gusali kumpara sa Pilipinas na may higit 1,000 lang. Kung bigat lang ang pag-uusapan ay Kaya nga yung mga Apple products, 'di ba, sa China, sa India, lumilipat na sila sa India. Sana nga rin sa atin magkaroon din dito ng manufacturing yan, no, yung mga Apple products. Yung Amerika talagang nagpo-pull out na rin sila talaga sa China. Dahil alam na natin, 'di ba, kalaban din talaga ng Amerika yung China, kaya nga si Donald Trump, 'di ba, tinaas yung taripa nila. Kaya hindi lang lubog sa personal, no, hindi lang lubog sa bansa ang China, lubog din sila sa kanilang ekonomiya. Real talk, matagal na pong lubog. Dahil wala na pong gusto mag-invest talaga sa China. Dahil nga yung leader nga nila ay krung-krung. Real talk po yan, no? Kaya dapat talaga mapalitan na yung leader nila. Well, nasa tao naman yan at syempre komunistang bansa sila. Hindi sila basta-basta pwede magtanggal basta ng leader, no? Kasi pag komunistang bansa, ibang usapan yan. Iba yung rules kasi nila sa pamumuno. Kaya yan na nangyayari rin talaga sila sa kanila. Kaya yung mga bansa na nakakalaban nila talaga nagpo-pull out. Kaya bagsak ang ekonomiya nila. Kaya ganito ang mangyayari talaga sa bansa nila. Inaabot sila ng matinding karma. Oo, umuulad yung bansa nila. Pero ganito yung kahihinatnan. May karma kasi, maniwala kayo dyan. ang 600 milyong buildings na ito ang itinuturong pangunahing dahilan kung bakit na itutulak pababa ang kalupaan sa China. Isa pang major reason ay ang tubig. Ang bansang ito ay kaunti lang ang natural resources ng tubig tabang. Ayun. Kaya naman napakaraming lugar dito ang naghukay ng malalim para makakuha ng tubig tabang. Sa mga hindi pa nakakaalam, ang patuloy na pagkuha ng tubig gamit ang tulad ng deep well o anumang uri ng poso ay nagdudulot ng paggalaw ng lupa sa ilalim. Saka lalambot yung ilalim ng lupa, syempre kung hukay kayo ng hukay. Tapos ang daming building. Isipin nyo yun na ang bibigat ng building na yan, konkreto. Dapat kasi yung pundasyon niyan, yung ilalim ng lupa ay solid din. Kaya nga 'di ba po pag naggagawa ng mga building o bahay, pinapatag talaga, pinipit-pit muna yung pundasyon para masabing matibay talaga yung pagpapatayo ng mga infrastruktura o building o bahay. Baka ganun sa sobrang bigat nga, bumibigay na si Mother Nature, ibig sabihin yung lupa sa ilalim. 'Di ba? Kaya konting lindol lang, konting lumulubog talaga yan dahil lalo na pag malambot talaga yung lupa dahil sa baha. Ilalim nito. Kaya kung malapit ka sa poso, ay pansining unti-unti itong lulubog. Tama. Tignan naman natin ang mga kalsadang ito na bigla na lang gumuho. Grabe, oh. Masama pa nito ay hindi agad nakapreno ang motorista at tuluyang nahulog sa butas. Grabe. Tignan din itong bus na ito sa China na nagsasakay ng mga pasahero nang biglang gumuho ang lupa sa ilalim nito. Kasabay ng bus, nahulog din ang ilang pasahero na Oh, no. sasakay sana ng mga oras na iyon. Pagmasdan din ang truck na ito na bigla na lang lumubog nang binabaybay ang isang kalsada sa China. At hindi lang kalsada ang lumulubog, pati na rin ang mga gilid na lakaran ng mga tao. Oh. Ang babaeng ito ay nabalian ng ribs matapos mahulog kasama ang gumuhong lupa. Grabe, oh, sipin nyo, sobrang halo, walang laman, no? Walang laman yung ilalim. Sabihin, walang matinding pundasyon, no? Grabe. Dapat yan talaga, matindi ang engineer yan at mga architect, no? Na gagawa ng mga platforms o yung mga kalsada, yung mga building. Dapat i-check muna nilang mabuti yung pundasyon ng ilalim. Sipin nyo, wala talaga, walang laman. 'Di ba? Kaya mahirap talaga yan nagmamadali, Ganyan nga, made in China. Real talk. Samantala, ganito naman ang mga baha na nangyayari sa ilang bahagi ng China. Tinigil na ang operasyon ng mga pampasaherong tren dahil abot dibdib na ang baha. Wow, grabe. Hindi na rin mapakinabangan ang napakaraming kalsada sa bansa. Maraming ari-arian ang nasira at napakaraming negosyo ang nalugi. Ang pinakamasaklap pa, halos araw-araw may namamat. Yun lang. Kaya kadalasan ng mga Chinese, karamihan, lumilipat, nagmamigrate sa ibang bansa. Sa ibang bansa nagdenegosyo. Sa atin din, diba? Nagpupunta sila sa atin, nagdenegosyo sila dito. Kasi mahirap na ngang mag-invest o gumawa ng negosyo sa bansa mismo nila. Kasi ganyan po yung nangyayari. Unang-una, bagsak nga yung bansa nila sa ekonomiya nila. Wala namang bibili sa kanila. Kumbaga, lahat sila pare-pareha silang pupulutin sa kangkungan dahil ganito nga nangyayari sa bansa nila. Kaya nagmamigrate sila. Kaso nga lang, may issue kasi ang bansa nila o ang leader nila, ang gobyerno nila. Kaya
nahihirapan din sila mag-migrate. Lalo na sa atin, ang higpit na. 'Di ba? Hindi na rin sila basta makapasok, hinihigpitan na dahil nga marami na ang spy na nag-i-spy sa atin. Kaya ayan ang nagiging resulta. Nahihirapan ng ordinaryong mamamayan ng China sa mga buhay-buhay nila. Syempre yung mga nasa gobyerno nila, kuya-kuyang mga yan. Mayayaman yung mga yan, di ba? Yung tunay na nahihirapan dito, yung kanilang ordinaryong mamamayan. Kaya kawawa rin talaga yung mga walang pakialam sa politics sa kanila. Yung mga ordinaryong mamamayan na gusto lang mabuhay at buhay ng kanilang pamilya. Ganun po yun. Sa iba bang bahagi ng China, nagaganap itong malawakang pagbaha. Sa gitnang China, ang mga pagguho ng lupa at sa itaas na bahagi naman ay may nagaganap na grabing tagtuyot. Unti-unti nang nalalanta ang kanilang mga pananim. Sumabay pa ang napakalakas na heatwave. Nakakagulat lang dahil first time kong marinig na kahit binabaha sila ay kasabay nilang nararanasan ang mainit na panahon. Ayan yung tinatawag na climate change. Ito na po talaga. Kasalanan din ng tao yan, no? Kasi yung nagpo-pollution tayo, yung mga factory, sasakyan natin, di ba? Talagang si Mother Nature na po yung nasasaktan dito, tutuusin. Di ba? Ganun yun, nadadamage na si Mother Nature. Kaya ganyan yung nangyayari. Yung iba, hindi naman nag-i-snow, nag-i-snow na, nagwi-winter na rin sa kanila. Yung iba, walang summer, nagsasummer ng mas matagal din, nagiging tagtuyot, nagkakaroon ng matinding baha sa mga basura. Ganun po yun eh. Kasalanan din po talaga yan ng tao. Real talk po yan, hindi lang po usaping China to, no? Lahat po sa buong mundo. Kaya po nangyayari yung mga ganyan. Climate change. Ang mga tao tuloy sa bansa ay hindi na alam kung saan ba talaga ligtas pumunta. Hindi nila alam kung sila ba ay lilikas dahil sa baha o mananatili na lang sa loob ng bahay dahil sa heatwave. Naitala namang nasa 100 katao na ang namatay dahil sa sabay-sabay na dilubyong ito. Ang otoridad ng China ay naglabas na ng warning at nagdodoble effort na kung paano nila pananatilihing ligtas ang nasasakupan. Ayon sa kanila ay ito na marahil ang pinakamapinsalang bagay sa kanilang bansa. Sa ilang parte naman ng China ay halatang hindi sila handa dahil umabot na sa $1 bilyong ang pinsala. Ayun lang. At ang iba, hindi na alam kung paano makakabangon sa sitwasyon. Kawawa yung mga baby talaga, no? Yung mga anak-anak talaga natin, yun ang unang-unang naiisip natin pag may mga ganyang sakuna, o mga ganyang kalamidad, di ba? Kaya kawawa yung mga bata, saka yung mga tanda sa mga ganyan, no? Kaya hindi natin maisip na talagang yun yung mga mamamayan ng China kasi hindi naman lahat nga yan involved sa politics, no? Yung sa ginagawa ng kanilang leader. Ang may kasalanan din talaga yung majority nga, yung kanilang nasa political side o dun sa kanilang mga leader dyan sa komunistang bansang yan. Kaya kawawa ang mga ordinaryo mamamayan talaga. Habang inaaral ko itong topic na ito ay nakita ko ang samot-saring komento ang naglipana. Nakakalungkot na ang ilan ay natutuwa. Tandaan, ang mga taong apektado ngayon ay simpleng mamamayan lang gaya natin na ayaw din ng gulo. Sa ngayon, ang dapat nating gawin ay ingatan natin ang ating kalikasan para hindi natin maranasan ang mga pinsalang ito. Yun lamang po para sa videong ito. Ayun lang po, no? Grabe, napakaganda po ng video na to ni Mr. Pantas. Mag-subscribe po kayo sa kanyang channel. Nasa description po ang link ng kanyang video. At huwag nyo rin sanang kalilimutan na mag-subscribe sa aking channel. 3,000 na lang po. Marireach na po natin yung 100k subscribers. Mamimigay po tayo ng cellphone kapag naabot po natin ang 100k subscribers. Kaya subscribe, like this video, comment down below. Stay active. Maraming salamat po sa inyong lahat na nanatiling sumusuporta at nanonood ng aking mga video. Ingat po kayo lahat. God bless and peace out.